What's up mga friend? Alright! Yan! Sa oras na ito for today's video ay magbibigay tayo ng reaction. Merong nakakatuwang video na nag-viral ngayon. Yung bata na ginawang matanda. Ayan, panoorin natin guys. Ito ang video mula kay Rogelio Acas. Ayan, shout out po sa iyo kapatid na Rogelio Acas. Nakakatuwa tong video mo. Panoorin natin mga friend. Yeah, narayad pa yung mga pulutak. Sina? Grabe. Ganito itsura ng matagal ng Christian pero baby ka pa rin. Yan. Nakakatuwang video mga friend. Alright, pero merong sense. Ganyan ang mangyayari sa mga Kristiyano na matagal ng Kristiyano pero baby pa rin. Bansot pa rin. Yan. Bonsai pa rin. Bakit? Ang nangyayari kasi dyan, puro gatas yung pinapakain. Puro malalambot na mensahe ang pinapakain. So, meron bang pananagutan ng pastor? Meron mga friend. Kaya dapat ang pastor ay mag-aral din. Hindi porket na meron na tayong license, yan, meron na tayong certificate, diploma na isang pastor, yun na. Hindi porket meron na tayong church na hinahawakan, yun na yun. Hindi. Kailangan maging responsible po tayo. Dahil tayo ang ginamit ng Lord upang pakainin ang ating mga tupa. Ang tupa pala ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, feed my sheep. Take care of my lamb. Feed my lamb. Pakainin ng aking mga tupa, sabi ng Panginoong Jesus. Yun. Kaya dapat sa mga pastor na nagpapastor ng kanilang mga tupa ng Panginoon, yan, huwag kayong ma-disappoint, huwag kayong ma-discourage kahit na merong mga negatives kayong natatanggap na feedback sa inyong pagpapastor, magpatuloy pa rin kayo. Gamitin ninyo ang mga negative feedbacks, negative comments, criticism, kahit criticism yan, gamitin ninyo na maging challenge upang mas lalo nating pagbutihin ang ating pong trabaho, ang ating pagpapastor, na lahat ng mga pangyayari na yan, kahit ng mga pagsubok, problema, ay merong pong mensahe iyan. Gamitin natin yan na maging mensahe at maging challenge sa atin upang mas lalo tayong maging deeper sa ating pong pagpapastol ng mga tupa ng Panginoon. Kaya, yun, huwag tayong umasa ng maturity, ng pag-unlad mula sa mga tupa kung puro gatas yung ating mga ipinapakain. So marami namang mga mensahe dyan. Pag-aaralan lang natin talaga ang mensahe ng Panginoong Kristo, ang kanyang mga itinuro, ang mga parables, marami tayong mapapag-aralan at marami tayong matutuklasan lalo na sa mga turo ng Panginoon sa mga parables na yan dahil mga symbolic yan. So makinig tayo sa iba. Huwag nating ikulong ang ating mga ideya, ang ating isipan sa mga dati na nating tinanggap. Dahil ang salita ng Diyos ay they are new every morning. Ika nga ang revelation po ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Kaya yun, patuloy tayo sa ating pagpapastor, sa ating paglilingkod sa Panginoon at hanapan natin ng mga masusustansyang pagkain, masusustansyang mga mensahe para mag-mature ang ating mga alagang mga tupat kambing. Yan. Pero syempre, lagi nating hingin sa Panginoon ang tulong ng Banal na Espiritu. Of course, mahalaga yon na hingin natin ang gabay ng Panginoon, ngunit huwag nating ikulong ang ating sarili, ang ating isipan sa iisang ideya, sa iisang interpretasyon na ating tinanggap nung una na hanggang ngayon ay yun pa rin. Mag-aral tayo, tumingin tayo sa paligid, marami tayong mga mensaheng pwedeng mapulot dyan, pwedeng makuha dyan. Basta't kung ang mensahe, kung ang bunga ng mensahe na yan, ang bunga ng ideya na yan, ang bunga ng katuruan na yan ay magaan at
nakakalaya, yun ang tamang interpretasyon at tamang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Ngunit kung nakakabigat, nakakagilty, nakakatakot, ay hindi na yan ang kalooban ng Amang nasa langit. Dahil ang kalooban ng Amang nasa langit ay dinala na ng Panginoong Hesukristo at yun ay nakakalaya, nakakagaan at nakakapagbigay buhay at nakakapagbigay pag-asa. Yun po mga kaibigan. So yun. God bless.